Mismo ang World Bank ang nagsabi na nasa upper middle income na raw ang ating bansa. Ano po ang masasabi niyo po rito? Ampaw yan. Alam mo ba ibig sabihin ng ampaw? Di ba yung labas parang malaki pero yung sa loob maliit? Kasi yung measurement nila, gross national income divided by the population. So, ganun lang kasimple ang kanilang analysis. So, hindi nila hinihimay talaga yung ibig sabihin niya, no? Kasi ang nangyayari ngayon, hindi inclusive yung growth ng Philippines. Kaya nga 2.8% lang yung GDP growth. Kasi wala kang investments, wala kang infrastructure. So ibig sabihin niyan mataas ang unemployment mo, no? Kasi ano nga mga 4.2 ba 'yon percent. So mga 2.4 million ang walang trabaho, tapos ang underemployed ay 15%, napakalaki. So mga 8 million 'yan, no? So ibig sabihin mas maraming naghihirap ngayon. So paano mo masasabi na talagang nasa upper middle income kung mas marami ang mababa ang sweldo? Okay? Kasi pag sinabing underemployed, hindi 8 hours ang trabaho mo, ibig sabihin lower than minimum wage ang kinikita mo. Yung level ng underemployment ngayon ay halos pandemic level na yan eh. Yung ganun. Ganun karami yung contractuals ngayon. So, parang kaya sinasabi kong ampaw kasi maski sabihin nila upper middle income, yung gap between the rich and the poor napakalawak na ngayon. Kasi nagkakaroon ng concentration of wealth dun sa mga mayayaman. Dahil nga, di ba, kasi nagkaroon ng malawakang korupsyon o katiwalian. So, yung pera na dapat gagastusin para sa pagbibigay ng trabaho ng gobyerno, napunta lang sa mga kawatan. Kaya gano'n, nagkaroon ng gap, lumalawak yung gap between the rich and the poor. Maraming naging bilyonaryo dahil dyan sa mga ghost projects. Tapos marami naman ang naghirap kasi nawalan ng trabaho. Yun yung kaya ko sinasabing ampaw. Opo, kumbaga, pag narinig ba ito ni Juan de la Cruz, siya ba ay dapat matuwa or tawagin nating same as useless pa rin? Kasi kung tumataas man yung kita, napakataas din naman yung bilihin. Parang same pa rin. Hindi naman tumataas ang kita. Well, sabihin mo na tumaas ang minimum wage, no, from 695 to 780. Pero ang halaga ng piso ngayon is only 73 centavos kasi mataas ang inflation. So maski tumaas ang sweldo, yung nabibili mo worth 500 something lang, 'di ba? Kasi 73% lang nung 780 ba 'yon, yung minimum wage dito sa Metro Manila. Mas mababa pa sa mga probinsya. So, malalaman mo kung ano, kasi marami pang hindi nakakaramdam nung sinasabi ng World Bank. Kaya sabi ko ampaw kasi kung kumakalampa yung sikmura mo, paano mo masasabing upper middle income ka na? So, yun, isa pa nung naglabas ang SWS ng survey nung March 2026, 52% of families, Filipino families, are rating themselves as poor. Baga self-rated poverty yan eh. So, kino-consider nila ang sarili nila as being poor. Yun. So, ilang milyong pamilya yan? 14.6 million families thereabouts, no? So, napakalaking niya. So, more than half ng ating mga pamilya, population ng mga pamilya ng Pilipinas, ay kino-consider nila ang sarili nila as being poor. Mahirap sila. So, paano mo masasabi na matutuwa ka dun sa sinabi ng World Bank? Maganda siya pakinggan, pero pag tinignan mo talaga, pag hinimay mo talaga yung sitwasyon, hindi ganun yung nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino.